Ito yung tensioner guide na ito yung guide na para sumikip yung timing chain. Yung timing chain hindi naman mahirap to na palitan dahil may mga timing mark na ito kung saan natin ilalagay, katulad nito. Ito na po yung nirepis natin na cylinder block at cylinder head. Ang cylinder head na ikabit ko na. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung timing, kung paano mag timing po nito sa makina. Dahil ito guys, ang problema nito, sobrang overhead at nagbabawas ng tubig itong sa radiator nya. Kaya ang ginawa natin, nirepis natin yung cylinder head at ang kanyang block. Ngayon natapos na natin kinabit yung cylinder head, ang isusunod natin ang pagta-timing. Sa pagta-timing nito, itong camshaft sa intake saka itong camshaft sa exhaust. So makikita po natin yung intake camshaft na ganito posisyon ng camshaft, nakatulis ito. Tapos sa exhaust naman naka ganito. Pero itong sa sprocket gear nya, mayroon ding timing mark to dito. So dito sa intake na camshaft, ito yung naka-timing. Tapos ito naman sa exhaust naman, ito siya dito, yung tuldok, may tuldok siya. Ngayon dito sa camshaft cap, mayroon siyang pinaka-dowel sa exhaust saka sa intake. Ngayon itong dowel na to tatapat natin dito para pagkabit ng timing chain madali, hindi sa lalayo. Ngayon itatapat natin to dito, ikutin lang natin to para tumapat. So ito na siya, tapat na yung pinaka-dowel saka ito matapat. So ganun din dito guys sa yung tuldok dito, yung tuldok kailangan itapat din natin dito. So yun na. Tapos isunod natin yung timing chain saka tensioner guide saka chain guide, nakakabit natin. Ito yung tensioner guide na ito yung guide na para sumikip yung timing chain. Itutulak to ng tensioner para yung timing chain sisikip. Ito yung timing chain, hindi naman mahirap to na palitan dahil may mga timing mark na ito kung saan natin ilalagay, katulad nito kulay dilaw at ito kulay orange sa may crankshaft. Ito sa camshaft, kaya madali lang kung ikakabit natin yung timing chain. Itong dilaw na to dito natin itapat, tapos itong isa naman dito sa may dito tuldok. Yan.
May contact dito guys, dito natin siya tapat. Dito naman sa crankshaft, mayroon din tong sprocket gear niya, mayroong tuldok ito. Itong tuldok niya. Ito. Dito natin itapat itong kulay na orange. Ano natin ito. Ganon. So ito siya guys. Nasa tapat na siya. Ito, orange na to. Yan ang timing niya. Isusunod po natin yung chain guide. Dito po nakalagay ito. Dito po yung ang timing chain. Dito siya nakasandal. Para yung timing chain hindi siya luluag pag umikot yung makina. Ito naman po yung kanyang tensioner. Itong tensioner nito, tinutulak yung pinaka tensioner guide. Dito siya nakalagay. May nilagay ako ditong lock para po doon sa tutulak dito sa pinaka tensioner guide. Ito po siya. Yan po, masikip na siya pag nalisulak. So ganito lang po ang timing nito. Natapos na po natin ang pagta-timing. So ngayon guys, bubuhay natin tong lahat para mamaya pag umandar malalaman natin yung ginawa natin kung okay, dahil ni-replace natin tong cylinder head at block. Titingnan natin dito kung magkakaroon ng pressure yung tubig mamaya. Ito po, natapos na natin buhay ng makina. Ang gagawin ko muna, tubig muna ilalagay ko dito sa radiator para i-testing po natin kung may pressure pa ba ito o wala na. Kasi dito guys, pag tubig, lilinisin pa natin po itong loob ng makina kasi maraming dumi ito. Papalabasin natin dito sa ibabaw yung mga dumi niya. Kaya ganito lang po ang gagawin ko. Ipa-flushing ko muna itong radiator para pag okay na talaga itong makina yung under niya at wala ng pressure at malinis na yung tubig, saka natin ikukulan. Papaandarin muna natin to. Ito po, napuno na yung tubig yung radiator. Papaanda rin na po natin to para malaman natin kung ayos yung ginawa natin sa pag-replace sa cylinder head at sa inlet block. Wala siyang bulwak.
Ito guys, may nakikita tayo na may bula na mahina na lumalabas dito sa embudo natin, dito sa ibabaw ng radiator. Pag bagong under guys, normal lang ito sa makina dahil yung linya ng tubig may hangin pa siya, at saka yung thermostat nito sarado pa, hindi pa nagbubukas. Ito pag uminit to guys, itong tubig na nilagay natin bababa ito sa radiator.